Samantala, balikan na po natin ang ulat ni Rocky Ignacio ukol sa pagsisikap ng Administrasyong Aquino na mabigyang daan ng pagpasa sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Narito po ang kanyang report. Kumikilos at nagdedesisyon si Pangulo Aquino na batay sa polisiya ng pamahalaan. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda sa harap ng panawagan ni Senator Sergio Osmeña na dapat umanong humingi ng paumanhin ng Pangulo dahil sa nangyayari sa SA 44. Git ng kalihim, isa sa pangunahing direktiba ng Aquino Administration ang pagpapairal ng mga hakbang para labanan ng terorismo. The President deals on the policy level. What is the policy on that? We fight terrorism. We promote peace. We make sure that we alleviate poverty. These are the policy level, and at that level, the President always harps on the policy. And I think there's nothing irregular. In fact, it should be a policy for our country to fight terrorism. Paliwanag pa ng palasyo, may Board of Inquiry at Senado na sumusuri kung paano nauwi sa madugong engkwentro operasyon ng Special Action Force sa pagtugi sa mga terorista sa tropa ng MILF sa Mamasapano, Maguindanao. On the operational level, however, we've seen lapses in the operation. And for that particular instance, there's the BOI and the Senate to go through the details of the operation itself. Samantala, muling binigyan din ng palasyo ang pagsisikap ng administrasyon na mabigyan daan ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. Sagot ito ng palasyo sa pahayag ni Senador Antonio Trillanes na dapat ipaubaya umano na lamang ang BBL sa susunod na liderato. Git nila Lacerda, bagamat nagkaroon na ng delay sa pagpasa, naniniwala ang Malacanang na maipapasa ito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Bukas rin niya ang ehekutibo sa pagtalakay sa probisyon ng BBL para sa posibleng amyenda sa harap ng Mamasapano incident. We do not see ourselves looking at the BBL being passed by the next administration. This is an important piece of legislation. Mamasapano has certainly upset the timetable. But the peace process, the negotiations were very difficult. I was present in some of the negotiations, and it is really to say that Secretary Deles is speaking for the MILF or EFR is speaking for the MILF is grossly unfair. I was present in the negotiations. We fought for what we believe should be proper. And as peacemakers, you look at the common ground, but also you look also at the interests of the country. And negotiations were sometimes hard. If I recall, there were certain times during the negotiations where we had to take a break because the argument has been very heated. Nauna na ipinahayag ng mga mambabatas na hihintayin muna nila ang resulta ng investigasyon ng BOI sa insidente bago ipagpatuloy ang pagdinig sa BBL. Dagdag pa ng kalihim, walang alternatibo sa pagtamo ng permanenteng kapayapaan sa Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.